Good day mga ka-Fixit! Paano gamitin ang sports mode or manual mode ni Kia Sonet 2025 model? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FitTV, sharing information. So aalis na po tayo sa pagkakaparada. Alisin ko na yung aking hazard, disengage ko na yung aking handbrake, lalagay ko na po ito sa drive, at pakakawalan ko na po yung aking preno. Ready to go na po tayo. Ayan. So pinili ko po mag-vlog dito sa lugar na ito dahil nakita ko po kanina nung papunta kami dito na marami po ditong uphill and downhill na kalsada. Bagamat hindi masyadong inclined ay may ibabahagi ko sa iyo ng maayos kahit papano yung manual mode, sports mode ng sasakyan na ito, Kia Sonet mga ka-Fixit. So sa mga Kia model, ito po ay naka IVT or Intelligent Variable Transmission. This is paired with a Smart Stream engine. So yung transmission po nito ay capable po na mag-transfer from automatic to manual mode or sports mode. I'd like to call this Sportsmatic mga ka-Fixit. Sportsmatic in the sense na manual siya and automatic at the same time. Malalaman mo yan dito sa actual driving scenario natin. So on the fly, habang umaandar yung sasakyan, nakadrive ako, kita mo yan sa aking dashboard or sa aking instrument cluster. Lilipat ko on the fly sa manual mode. Ayan, nakalagay dyan S or sports mode. Para mapababa ko yung cambio, ibababa ko po slap shift pababa. Isa pa, third gear. Pag kulang pa rin, nasa downhill tayo, bababa ko pa ng isa. Nasa second gear po tayo ngayon. At pananatilihin ng ating makina sa second gear yung ating transmission hanggang sa baguhin ko yan or ako po ay mag-upshift. So lilimitahan po niya yung speed ng ating sasakyan sa speed na kayang i-handle lamang ng second gear. That is around 20 to 30 kilometers per hour. So lilimitahan lamang niya yung speed doon. Napakakapakipakinabang nitong sports mode or sports Sportsmatic mode natin mga ka-Fixit dahil malilimitahan po yung speed natin kapag tayo ay mga nasa downhill na kalsada. So maiiwasan po yung sobrang speed kasi po kung naka-drive mode tayo kapag sa downhill, medyo mabilis po ang takbo ng sasakyan dahil kusa pong mag-shift yung ating transmission para sa atin. Pero kung naka-manual mode po tayo or Sportsmatic kung tawagin, pwede po tayo mag-select to lower gear, second gear man yan or first gear, ano man po yung requirements na kailangan natin sa dinadaanan nating kalsada. So nasa first gear tayo ngayon, slap shift ako pataas. Ayan, tutulak ko lamang po yung ating gear shifter pataas para po tayo ay kumambyo upshift. Ayan, naka second gear po, naka first gear po ako ngayon. At slap shift po ulit pataas, second gear. Ayan, slap shift ulit, tutulak ko lang third gear. So babalik naman siya sa default position niya or sa neutral position niya sa gitna ng plus and minus. Ayan. So continue lamang ako dito, naka third gear tayo and slap shift ko ulit paabante, fourth gear. So ito po ay merong 6-speed automatic transmission. So hanggang 6 speed po ang ating transmission at pwede akong kumambyo upshift hanggang 6 gear. Kapag nagda-downshift naman po, mapapansin mo, hindi ko po siya mina-minus kapag siya po ay, ayan, napapansin mo na sa uphill tayo, no? Kung kailangan ko ng hatak, ayan, napansin niya, medyo nahihirapan yung transmission or yung makina na umakyat dito sa uphill na to, kusa siyang nag-downshift to third gear. So kaya ko siya tinatawag na Sportsmatic kasi automatic siya in the sense na kapag na-sense na niya na yung speed ng iyong sasakyan ay medyo bumababa na, ida-downshift niya na kusa. Ito kagaya nito, naka third gear tayo. So halimbawa nag-slow down ako, habang nag-slow down ako, as we come to a complete stop, ayan, binaba niya ng second gear at ibababa pa ulit niya ng first gear yan. Ayan, so nagde-depend din siya sa speed ng sasakyan para ibaba po niya yung ating transmission gear mga ka-Fixit. Ayan, bababa niya ulit ng first gear. Ayan. Ayan, so tataas ko ulit yung RPM. Second gear ako, nasa downhill tayo. Napapansin ko kaya ng second gear, hindi masyadong mabilis yung takbo ng sasakyan at kaya kong i-handle yung ating sasakyan at second gear sa takbo na ito. Ayan, 33 kilometers per hour. Ayan.
Kung medyo mabilis yung takbo at nahihirapan ako i-handle yung sasakyan, pwede ko pa siyang ibaba into first gear at lilimitahan lamang natin yung speed ng ating sasakyan sa pamamagitan ng pagstay natin sa first gear. Ay, naka first gear tayo, slap shift ko paabante sa plus. Naka second gear tayo. At pwede ko ulit slap shift yan papunta sa third gear. Ayan, medyo downhill po ulit ito. At medyo bibilis yung takbo ng ating sasakyan. So slap shift ko pa atras sa minus. Second gear ulit tayo at lilimitahan lamang niya yung speed para hindi ako pumreno. Ayan, pepreno na lamang ako dahil malapit na tayo sa kurbada. Pwede ko namang ibaba pa ng slap shift papunta sa 1 or sa first gear, pero hindi ko nagagawin yun dahil maiksi lang naman yung downhill na ito. Pero kung sobrang tarik, sobrang incline yung downhill, napakakapakipakinabang na pwede mo siyang ibaba sa first gear para malimitahan yung speed mo around 10 to 20 kilometers per hour para safe mong makontrol yung sasakyan. So nasa uphill naman tayo ngayon. Ayan, kaya ng second gear, hindi siya nahihirapan kasi hindi naman ito masyadong incline. Ayan, so pwede ko pang i-slap shift papunta sa third gear. Kaya pa rin ng third gear. Ito, paakyat po ito. Nararamdaman ko medyo hirap po yung makina. So i-slap shift ko pababa. Ayan, second gear. Pag nag-i-slap shift ako, plus man or minus, hindi ko na kailangang alisin yung aking paa sa accelerator pedal. So on the fly, pwede kong i-slap shift papunta sa plus. Pwede ko rin i-slap shift papunta sa minus or bawas or downshift mga ka-fixit. So kaya ako tinawag na slap shift kasi tulak or hila pababa na ini-slap ko lamang yung ating gear shifter or gear selector. Ayan. So pansin mo, hindi na ako nag-slap shift pababa pero kusa niyang binaba onto first gear yung ating transmission. Kaya ako siya tinatawag na Sportsmatic kasi manual and automatic at the same time. So yung automatic mode niya, gumagana lamang po yun sa pag-downshift. Pero kapag sa pag-upshift, tayo na po yung bahalang mag-upshift ng ating sasakyan. Okay? Ganyan po gumagana yung intelligent variable transmission ng sasakyan na to, Kia Sonet 2025 model. Siya nga po pala, hindi nyo po mailalagay ng park yung inyong transmission kapag nakalagay siya sa sports mode. So kailangan nyo po siyang ibalik ng drive at saka nyo pa lamang po siya mainilipat papunta sa park. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing, please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, I'm Dennis of Fit TV, sharing information.